in terms of, let's say, theme being explored, and then also when it comes to vocal challenges? Siguro si Kim. Yeah, so actually, ito yung first kong single original. So siguro differentiate sa mga ibang ano na lang. Performances na lang. Performances. Or songs that you perform. Wait. Siguro siguro hindi difference ito. Siguro ito kasi parang mas inibody ko yung song, parang mas more on parang dama ko siya. Like, ako talaga mahilig ako sa mga sad song. Ayan. So natutuwa naman ako, maraming salamat sa JMA Playlist na binigyan ako ng chance, sa pinagkatiwalaan nila akong maging part ng JMA Playlist. So yun, so ang difference ito for me, siguro mas ako to. So yung iba parang pine-perform ko yung ibang kanta as parang as them. Parang after this time, parang pine-perform ko siya as Kim itself. Yeah. Si another Kim. Ako rin, as Kim din ako. Teka muna, Kim, tama na? Yes. This is supposed to be a collab, di ba? With another artist, right? This is my solo single. This is my first Tagalog song. May 2 other singles, English sila. And I guess itong song na to, tinitreat ko with, with more emotions in terms of the melody, the lyrics, and parang mas dinaan ko sa emosyon at sa damdamin yung itong song na to. Thank you, Sir Jen. Yes, yung akin naman po, kasama po kasi siya sa soundtrack ng Ganito Tayo Kapuso film. So, news din sa akin yun kasi kumakanta na po ako ng OST sa series before. Yes. Pero never on film. So, first time ko po itong gawin. And kung i-compare ko po yung etong song na to from my previous song, lalo na po yung latest single ko, which is Let Me Down Easy. Sobrang iba po niya kasi yung Let Me Down Easy is very masakit siya, hugot. And then this song, yung Ikaw Na Lang Ang Kulang, is giving a good vibes siya. So, yeah. Saya lang niya kantahin doon. Pagdating naman sa akin siguro, this is my second time na kumanta sa isang teleserye, OST. Yung first one ko is Magandang Dilag. And yun din yung kinanta ko, Magandang Dilag. So, kung i-compare ko sila both of them, kasi yung Magandang Dilag medyo fast song siya. And this one is on a slow song, ballad. Hindi naman siya different sa mga ginagawa ko kasi yung latest single ko na Someday in Your Life, somehow it's the same. Pero siguro ito mas naging mas naging emotional lang din siguro because of the lyrics. And while I'm recording the song, medyo nahirapan ako in a way to interpret siya sa akin, pero with GMA Playlist tinulungan nila ako, so maraming salamat. For my last question from my end, what can you say about some artists, some singers, they consider themselves as storytellers? Parang they try to go beyond singing the lyrics and the song. Tinitignan nila yung sarili nila as a storyteller more than somebody who performs the song written by a composer. Yeah, I think being a storyteller talaga is not just singing the song, not just performing. Yung dapat ma-relay yung message sa audience. So, siguro, hindi ko naman ilalahat, pero for sure, kaming mga nakaupo dito, we would like to be one. Gusto namin na, kasi mas magiging effective kami in singing kung ganun kami kumanta. Kung magiging storyteller kami. Kasi, I think, yun talaga yung goal in singing. Not just, singing the lyrics and performing. It's more on touching the people's heart. Yeah. Copy-paste. Hindi, pero yun nga po katulad na sinabi ni Kuya John Rex. It's a good thing, though, yung pagiging storyteller than a singer lang itself. Ako, yun po talaga yung goal ko. Gusto kong maging more on storyteller. Kasi gusto ko po maipahatid yung emotions sa mga makikinig ng songs ko po. And yung message and yung storya mismo nung kanta. Yes, I agree din na
singing, it can be a form of storytelling din. Kasi ako, pag nakikinig ako ng music, hinihimay-himay ko siya sa instrument, sa lyrics, and sa kung ano parts ng music. And may mararamdaman mo kung anong pinaparating ng kanta, especially pag sobrang or maayos, maganda yung pagkakagawa. And as an actor, parang pag kumakanta ako, parang uma-acting na rin ako. Kasi it's a form of art. Parang hindi mo lang basta inano yung words niya, sinasabi yung words na may tono, parang parang kinakausap mo rin yung mga kinakantahan. Kaya, yeah. Kim? So, conclusion, tama lahat ang sinabi nyo. Yeah, so for me naman, so ito kasi ginawa namin yung kanta, habang ginagawa namin yung kanta, so kagaya na sinabi nila na, yeah, tama naman lahat. Yan. So, as an actor kasi talagang job namin talaga na to tell a story. Ayan. So, good thing talaga din na as an actor ka, habang ginagawa kasi namin yung Huling Kinto, ayan, so sabi ni Miss Bambi sa akin, may lumalabas sa ibang emotion kapag actor. Halimbawa, ito sa line na to, ito yung gusto kong mangyari. So, good thing as an actor and a singer, parang magandang combination din siya. Yeah, to tell the story na parang may ibang outcome depende talaga sa emotion. Yung the good thing na talaga as a performer and actor, magandang combination siya to tell story. Same thing lang din sa pag-arte. Sa workshop, yeah. So workshop parang actually ang pag-arte talaga. So marami siyang pwedeng i-apply. Ayan. So maganda rin siyang pwede rin siyang i-apply talaga sa pagkanta. Kasi as an actor, isa sa mga tinuturo sa amin ni Miss Ana, coach ko sa acting, yung bumababad ka sa emotion. So parang feel it, parang to penetrate the viewer, the listener. Yeah. Yeah, complementary siya. Parang good thing kung as an actor ka at the same time performer. Thank you po. Thank you.